Magandang araw mga kapamagaan. Ngayon, ating susuriin ang kabanata 30 ng El Filibusterismo na may pamagat na si Huli. Dito, ating matutukayan ang magiging na pangyayari sa buhay ni Huli, ang kasigatan ng Diyos. Ako si Dexter Edward Caron At ako naman si Nino Biliesa. at kami ang iyong mga tagapagkulan para sa kabanatang ito. Sa kabila ng pagsubok at kawalan ng pag-asa, ipinapakita rito kung paano naapektuhan ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan ang mga mahihina sa lipunan. Ano kaya ang naging kapalaran ni Huli? Paano ito maugnay sa mas malawak na tema ng nobela ni Rizal? Samahan niyo kami sa mas masusunod pagtalakay upang mas higit na maunawaan ang masalimuot na realidad ng panahon ito at patuloy na epekto nito sa kasalukuyan natin. Tara, tuklasin natin ang aral at kabuluhan ng kabanata. Ngunit bago tayo magsimula, tayo muna ay magsasagawa ng panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Maraming salamat sa pagkakataong ito upang matuto at ibahagi ang aming kaalaman sa pamamagitan ng aming video lesson project. Bigyan po kami ng talino, pagkamalikhain at tiyaga upang maihanda ng maayos. Gabayan mo kami sa bawat hakbang mula sa pagsasaliksik, pagsulat ng script, pagkuha ng video, hanggang sa pag-edit upang ang aming proyekto ay maging makabuluhan at kapaki-pakinabang sa iba. Panginoon, ipagkaloob mo rin sa amin ang lakas ng loob upang malagpasan ang anumang hamon na aming haharapin. Naway maging maayos ang aming paggawa at magdulot ito ng inspirasyon at kaalaman sa aming kapwa at mag-aaral, pati na rin ang aming mga guro. Lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong pangalan. Amen. Ngayon tayo ng pagsiluan ng panalangin, tayo dumako na sa pagtalakay ng kabanata. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albaseya niya at tatanggap ng kanyang huling habilin. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw. Ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumaoy, nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang nanghihingalo. Ginawa ng buong dangal ang eksekyas. Nag-aksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na palseto ni Padre Irin ang Dies Irae. Kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Lumaganap sa lalawigan ng balita sa pagkabilanggo ni Basilio.
Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Johnny na pagpapatapon ang pinakamagaan na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Harang makarating ang balita sa kubong tinirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Nabingi ang tainga ng dalaga at nakaramdam na matinding dalamhati ang puso, namutla hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Nang mahibasmasan, isang tinig na lihim ang nagudyok ng tanging paraan, ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura, napakagat labi si Huli at palungkot na nagmuni-muni, nang dakpi ng kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama. Si Padre Camora ay tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasayahan ang praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawani na para sa may hirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng pindang na usa na nahuli ng kanyang ingkong. Ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit tumiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi ba payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang magulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan? Sa unay nag-atubili si Huli, ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong. Natapos ang takot ng dalaga. Pinamanikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento. Natapwat nang dumating sa pinto nito. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihing nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka magsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon, ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan nang nawala sa nayon. Dala ang kanyang sibat sa pangangasa. Ngayong ating nagtatalakay ang kabalata, tayo naman itadapat sa pagsagot ng mga tanong patungkol sa tinalakay natin kabalata. Bakit sinabi ni Hermana Petchao na mabuting pinalis niya si Huli? Hindi ito ang pinalaya sa Squid. Masama ang loob niya noong pumusik na Basilio ang dalaga. Ayaw niyang kasamaan siya ng buwan na mga tayo. Nooy madaling malawit sa isang sulirating pang-politika at pang-simbahan at dahil tinatib si Basilio at kasintahan ng Basilio na si maaaring matawid sa Hermana siya dahil pinagdiling ko lang siya ng dalaga. Pangalawang tanong, ano ang hihingi ni Padre Camora kapalit ng pagtulong ito sa pagpapalaya ni Tandang Seloy? Ang pagkababae ni Huli, ang puri ng dalaga ng makalakot na pinagbibigyan ng mula. Pangatlong tanong, bakit simula pa lamang alam na ni Huli na magiging kabayaran ni Padre Camora na paglaya ni Basilio? Tulad ng hihingi ni Padre Camora nang tulungan niyang palayain sa Tandang Seloy, ang katawan at huli ng dalaga. Panguling tanong, bakit nagtungo kayo sa kumbento si Huli? Una, sa malaking pag-ibig at utang na loob kay Basilio. Nais ng lumaya ang binata. Ikalawa, ang pagbiyak kay Hermana Bali na walang masamang mangyayari. Sa Kabanata 30 ng Enfield Mysteries
mismo na may pamagat na safety. Sa kabanatang ito, ating nakita kung paano nagiging biktima ng pang-aabuso ang mga mahihina sa lipunan. At kung paano ang kawalang katarungan ay nagdudulot ng matinding pag-uusap. Naway naging malinaw sa akin ang mahalagang aral na nais iparating Rizal. Sa pamamagitan ng trahedya ni Lulu, ang mga temang ito'y patuloy pa rin may kaugnayan sa ating panahon. Kaya mahalagang pag-isipan natin kung paano gagamit ang ating natutunan upang maging mas mulat at mapanuri sa ating lipunan. Muli, ako si Dexter Edward Cannon. At ako naman si Nino Beliesa. Maraming salamat sa pakikilahok at pakikinig sa amin. Muli, magandang araw mga kapatid.